signs na gumagana ang no contact rule mo. Yon. Well, anyway, una sa lahat, sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung no contact rule is, isa po ito sa teknik na pinapapagawa natin once na binabaliwala kayo ng mga partner ninyo. Ibig sabihin is, hindi kayo magko-contact sa loob ng isang buwan. Ano ba klaseng contact yan, Kuya Kiko? Yung tsuktsakan ba sa kama? No. Actually, kasama na rin doon. Pero, wag mo siyang kontakin or wag mo siyang kausapin. So, ginagawa natin ito, utol, para makita din or para maramdaman din ng partner mo yung presensya mo at saka yung halaga mo. Kasi once na nandiyan ka palagi kanyang nakakausap or always available ka, is isa po itong sanhi kung bakit nawawala na ng gana yung partner mo sa'yo. Pero kapag tinanggal mo muna yung sarili mo sa kanya, umatras ka, hindi ka muna nagparamdam, or hindi mo muna siya kinikibo, is dito po niya makikita yung tunay mong halaga. So ito po ngayon, sa mga nagtatanong din na, Kuya Kiko, paano ko ba malaman na gumagana na yung no contact rule? So ito ngayon mga utol, isa-isahin natin. Ano ba yung mararamdaman or ano ba yung mga signs na pinapakita ng partner mo once na gumagana na yung no contact rule or NCR kung tawagin. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is kapag nag-react or comment sa mga pinopost mo sa social media. Yes. Kung nag-no contact rule ka man, halimbawa umabot na nga 2 linggo, 3 linggo, and then ganun na nga napansin mo, uy Kuya Kiko, bakit sa ngayon is palagi na siyang nag-heart, palagi niya nang nilalike yung mga post ko, or ganun na nga isang nagko-comment siya ng kamusta. So Kuya Kiko, ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, utol, is nakukuha mo na yung pansin niya, and at the same time is kinukuha niya rin yung pansin mo. Kasi kung dati nakasanayan niya na nandiyan ka naman palagi, ikaw pa itong naghahabol, and then ito sa ngayon is nag-no contact rule ka, hindi ka na nagpaparamdam, is kukunin niya po yung validation or isisik niya po yun. Hahanap-hanapin niya yun ulit. Uy, teka lang. Bakit dati patay na patay ito sa akin, habol to ng habol? Pero ngayon, bakit hindi niya na ako hinahabol? So parang ako pa yung mawala na. So ito ngayon, guguluhin ko siya. Magpapapansin ako. So ito nga, isa ito sa pamamagitan ng pagpapansin niya yung pagre-react sa mga bawat pinopost mo. 'Di ba? Kung napapansin niyo, sa pag-react niya or sa pag-comment niya is na-distract ka. Uy, Kuya Kiko, ano ba yung ibig sabihin nito? Naguguluhan ako eh. Yes. So yun po talaga ay yung pinaka-goal niya na guguluhin ka, and then once na ma-distract ka, which is nakuha niya nga talaga yung attention mo. So pero again, once na ginawa mo yung no contact rule, utol, ay dapat tuloy-tuloy mo pa rin. So yun, and then ito, yung pangalawa natin is yung pangangamusta. Yes, like I said na rin kanina, like for example, umabot na ng 3 linggo, and then bigla ka na lang may natanggap na message galing sa kanya na pangangamusta. Hi, kamusta ka na dyan? So ibig sabihin, utol, ay gumagana na po yung no contact rule mo. Kasi kung minsan is dito niya na mararamdaman yung presensya mo dati or yung halaga mo. Lalong-lalo na kapag mamimiss ka niya. Na uy, namimiss ko yung partner ko dati ah. So ngayon matagal ko na nga or matagal na kaming hindi nag-uusap. Kamustahin ko nga. Yes. So yun po yun, yung pangangamusta. And then, yung pangatlo natin is aawayin ka. Yes. Mangyayari talaga ito, utol. Once na ginawa mo yung no contact rule. So sa mga nagtatanong dyan, Kuya Kiko, ginagawa ko nga yung no contact rule, pero paano yan? Mas lalo na niya lang akong inaaway. Actually, ito mga utol, sa no contact rule kasi, is hindi mo siya binibigyan ng validation. Ibig sabihin ay may mga katanungan dyan sa kanyang isipan na hindi nasasagot. So ngayon, para hindi mo madiretso yung binabalak mo is yung gagawin po neto ay guguluhin ka talaga. So isa na nga ito na aawayin ko or idadaan niya po sa pagalit-galitan. Yung tipong parang binabaliktad ka. Na yung tipong mas lalo niyang pinapakita na wala siyang kasalanan, and then ikaw pa itong may pagkakamali. O sige ka, kung ganyan ka, sige, diretso mo. Asahan mo wala ka nang babalikan, ayaw ko na rin sa'yo, sumama ka na sa bago mo. Yes, may mga ganito pang drama. So again, utol,
isa lang po itong pang-de-distract kapag ginagawa mo yung no contact rule. Ibig sabihin ay gumagana yung no contact rule mo. Ha, so yun. And then ito yung pang-apat natin is nakikibalita sa ibang tao. Like for example, sa friends mo or families or member of family mo. Ha? Ito po, once na may nabalitaan ka rin na galing sa kaibigan mo, halimbawa, na uy, kinakamusta ka ni ex mo or kinakamusta ka ng boyfriend mo. So kamusta ka na daw? So kapag ganito utol, ibig sabihin ay gumagana din yung no contact rule mo. Kapag nakikibalita siya kahit kani-kanino, sa circle of friends ninyo or sa mutual friends man ninyo. Ha? Kasi once again, uulitin ko once na wala siyang nababalitaan or nasasagap na balita galing sa'yo, yes, kasi nag no contact rule ka, ito po talaga yung magiging kasunod na gagawin ng partner mo. Manghahagilap sa pamamagitan ng mga kaibigan or sa kapamilya mo. So yun. And then ito, yung panglima natin is biglang lilitaw na parang walang nangyari. Na kung minsan umaabot na ng 3 linggo or let's say 1 buwan, bigla siyang lumitaw. Hi, kamusta? Pwede bang mag-usap tayo? And then, kapag pinag-uusapan ninyo kung ano man yung sanhi ng pinag-aawayan ninyo dati is pagdating sa kanya is parang wala lang. Yung tipong parang walang nangyari. Parang nagkaayos lang kayo kaagad. Yes, isa po ito na sinyales na gumagana yung no contact rule mo. Pero again mga utol sa mga gawain kasi na ito, na biglang lumitaw, na parang walang nangyari is, ito po yung mga tao na hindi rin mapagkatiwalaan. Kasi parang binabaon niya lang sa limot yung mga pagkakamali niya. Kasi asahan mo utol, kapag pinalagpas mo ito is mauulit at saka mauulit pa yung ganitong situation. Lalong-lalo na yung panloloko niya sa'yo or yung pambabaliwala niya sa'yo. Kapag hinayaan mo lang na parang hindi nyo man lang pinag-usapan kung ano yung mga pagkakamali ng bawat isa. Okay? So yun po yun. And then ito yung panghuli natin. Yes? Walang iba kundi kapag hihingi ng patawad. Halimbawa na lang, hindi pa umabot ng 1 buwan, bigla na bumalik yung partner mo. Nandiyan na siya sa harapan ng bahay ninyo or pagbukas mo ng pintuan is siya kaagad yung bumungad. Okay, hindi ito nga yung sasabihin niya, babe, pwede ba tayo mag-usap? Pwede mo ba akong bigyan ng another chance? Patawarin mo ko. Yes, ibig sabihin utol ay gumagana na po yung no contact rule mo. Pero ito, warning lang. Sa pagpanumbalik kasi ng mga partner ninyo or sa pangdidistorbo is kailangan nyo pa rin tignan kung ano yung karakteristik ng taong gustong bumalik sa inyo. Kung karapat dapat pa ba talaga? Kasi kung minsan, baka hindi naman worth it na ipaglaban pa yung relationship ninyo at saka mag-aaksaya and then mag-aaksaya ka na lang ng panahon sa taong yan. And then hindi rin lahat ng bumabalik is dahil sa pagmamahal. Yung iba is nagpaparamdam, bumabalik dahil sa pakinabang, which is dahil napapakinabangan ka lang. So mag-ingat po kayo mga utol. Okay? So yun po yung mga sinyalis natin sa mga naguguluhan dyan kung gumagana na ba yung no contact rule ninyo. So yun na po na ibanggit natin. So yun ang mga utol, sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PMS na lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits! So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang bait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para